Sumagot si Mr. Jack. Oho, nasa na si Senyorita Sara? Nandito na ako, Nanay Tanding. Sabi ko sa inyo, wag niyo na akong tatawaging senyorita. Lumabas si Sara mula sa kotse at tinawakan ng kamay ni Zephyr. Tumingin si Tandeng sa kanilang magkahawak na kamay. Kaano-ano ka ba ni senyorita? Ako ang kanyang asawa. Matikas na sagot ni Zephyr. Napatakip na bibig si Tandeng sa gulat. May asawa ka na pala, senyorita? Oho. Bahagyang namula si Sara at sumulyap kay Zephyr. 2 taon na ho kaming kasal. Muling tiningnan ni Tandeng si Zephyr. Napakagwapo ng lalaking ito at mukhang nagmula sa mayamang angkan. Nagsalita ang matanda. Senyorito, ngumiti si Zephyr nang marinig ito. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aanyaya. Inaanyayahan ni Tandeng ang mga bisita sa loob. Nagtungo muna si Sara sa likuran ng sasakyan at kinuha ang mga pinamili. Tinulungan siya ni na Mr. Jack at Benedict. Nang makita ni Tandeng ang marami niyang pinamili, labis tong nagulat. Senyorita, bakit ka bumili ng napakaraming bagay? Para kanino yan? Sumagot si Sara. Nanay Tandeng, matagal na ako nakakaabala sa'yo. Pasasalamat ko tong lahat at para sa inyo. Senyorita, hindi mo na kailangan bigyan pa ako ng mga bagay-bagay. Hindi ko kailangan ng mga bagay na yan. Nais ni Tandeng na tumanggi sa kanyang mga ibinigay. Ngumiti si Sara at nagwika. Nanay Tandeng, lahat ng ito'y regalo mula sa kanya. Kaya huwag mong tanggihan. Bumili ako ng stationery, kumot at iba pa. Ang mga kumot ay magagamit sa taglamig at ang stationery ay magagamit ni Bella. Kaya dapat mo itong tanggapin. Itinuro niya si Zephyr bilang nagbayad ng lahat ng iyon. Ngumiti si Zephyr at nagsabing, Oho, Nanay Tandeng, pumunta ako upang mangabala din sa iyo pero wala akong inihandang regalo. Mangyaring tanggapin niyo na lang ito. Hindi na kayang tumanggi ni Tandeng kaya tinanggap niya ng mga to. Habang nagluluto ng tanghalian, pumasok si Sara sa kusina upang tumulong. Nagtanong si Tandeng, Senyorita, ang asawa niyo ay parang mabait at magalang. Ang gwapo pa niya. Naghihiwa siya ng karne at ngumiti. Hindi niya lang alam, karaniwan siyang mayabang. Ganyan ang mga lalaki, lalo ng mga mayayaman. Matagal na silang nasa mataas na posisyon kaya medyo malakas ang kanilang self-confidence. Dati ang tatay niyo ay mahigpit din sa inyong ina. Ngumiti si Tandeng. Narinig ni Sara ang mga sinabi nito at dahan-dahan niyang pinabagal ang paghiwa ng karne. Nanay Tandeng, anong klaseng tao ang aking ina? Ang iyong ina ay napakamahinhin at mabait. Siya ay isang matalino at makapangyarihang babae. Sayang, nang isilang ka namatay siya sa placenta previa. Mahigit 20 taon nang nakalipas. Hindi pa ganun kagandang medical na serbisyo noon. Sa panahong iyon, gumastos ang tatay mo ng napakalaking pera para iligtas ang iyong ina. Sayang, kahit gaano kalaki ang kanyang nagastos, hindi pa rin siya nailigtas. Namatay siya sa respiratory failure. Naisip ni Tandeng ang nangyari mahigit 20 taon nang nakakalipas sa tumikpi. Matapos mamatay ang asawa, lumuhod ang iyong ama sa harap ng kanyang puntod at ayaw nang umuwi. Sa kalaunan, dinala kita sa sementeryo para hanapin siya at sinabihan siyang may kailangan pa siyang alagaan kaya unti-unti siyang nakabawi. Mula noon, hindi niya binanggit ang kanyang asawa. Natatakot kaming malungkot siya kaya hindi na lang namin pinag-uusapan ng iyong ina sa harap niya. Ganun pala yun. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi na ikakwento ng kanyang ama ang kanyang ina sa kanya. Marahil dahil ang kaarawan niya ay anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Hindi na lang ito masabi ng kanyang ama dahil ayaw na masaktan siya. Hindi nakapagtataka na taon-taon sa kanyang kaarawan ay nawawalang tatay niya buong maghapon. Marahil upang bisitahin ang kanyang ina sa sementeryo. Nang marinig na sobrang mahal ng kanyang ama ang kanyang ina, talagang nahabag si Sara para kay Rogelio mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Zephyr na nakatayo sa labas ay narinig ang kanilang pinag-uusapan sa kusina. Tumayo siya sa pintuan ng ilang sandali at umalis. Lumabas si Sara mula sa kusina at nakita si Zephyr na naninigarilyo sa likod ng pinto. Bawat maliit na bahay na iyon ay may likurang bakuran na may poso kung saan maaari silang maglaba, maghugas ng mga plato at kaldero, saka magsampay ng damit. Bakit ka naninigarilyo na sobra? Natagpuan ni Sarang 3 piraso ng biha sa lupa. Hindi naman madalas manigarilyo si Zephyr, kaya tsak na may dahilan kung bakit o naninigarilyo na sunod-sunod. Medyo inaantok ako. Ngumiti si Zephyr nang sumagot si Sara. Kaya sa totoo lang, iniisip niyang sinabi ni Tandeng kanina. Parang sa mata ng lahat, si Rogelio isang napakabuting tao. Isang mabuting asawa,
isang mabuting ama, isang mabuting boss. Pero ipinagkalo nito si Brandon De Vera noong taong iyon na sila'y magkakasama. Alam lang niyan ang 7 taon na yon ang sabay-sabay na nagkanulo sa kanyang ina. Noong taong iyon at namatay ito sa Amerika. Tungkol sa kung paano ito namatay, walang bakas ng kahit na ano. Bigla na lang gusto muling imbestigahan ni Zephyr ang bagay na ito. Pero hindi niya ipinaalam kay Sarah ang tungkol dito. Isa itong simple at inosenteng babae. Kaya hayaan na lang itong manatiling ganoon. Matulog ka na sa kwarto ko pagkatapos ng tanghalian. Handa ng tanghalian kaya kumain ka na kagad. Hinawakan niya ni Sarah sa kanyang kamay at tinila siya papunta sa hapag. Si Tandeng ay naghahain ng mga pagkain. Nang makita silang pumasok, ngumiti siya at nagsabing, "Maaari na kayo magtanghali ang mag-asawa." Bumili si Sarah ng maraming gulay noong namalengke sa bayan. Kaya masagaan ang tanghalian. Umupo si Zephyr at si Sarah naman imupo sa tabi niya. Kusa siyang naglagay ng pagkain sa plato nito. Pasimpleng sinulya pa ni Tanding si Zephyr at napansin niyang tila ito isang edukadong tao. Tahimik at elegante ito habang kumakain. Mukhang nakatagpo ng tamang tao ang kanyang senyorita. Pagkatapos kumain, sinabi ni Sarah kay Zephyr na umakyat na para magpahinga at tumulong siya kay Tanding sa pagliligpit ng mga pinggan sa ibaba. Matanda na si Tanding, kaya ginagawa niya ang lahat ng gawaing bahay na kaya niyang gawin. Habang nagtutulungan silang maglinis sa kusina, bumiti si Tanding at nagsabi, "Senyorita, narinig ko kamakailan na naghahanap sila ng isang dalaga sa bayan. Ikaw ba ang tinutukoy nila? Ikaw ba ang hinahanap ng mga taong yon?" Sandaling natigilan si Sarah at tumango. "Oho, ako nga. Tila mahalaga ka sa asawa mo." Tuwang-tuwa si Tanding para kay Sarah. Bagaman nasa bilangguan ng ama nito, mukhang nakatagpo naman ito ng taong masasandalan. Seryosong sinabi pa niya, "Senyorita, dumating ditong asawa mo para sunduin ka mismo. Huwag kang magtampo sa kanya. Sumama ka kaagad pag-uwi. Ha? Wala naman kaming tampuhan. Bakit ka pa nandito sa Ilocos kung wala kayong tampuhan? At bakit siya naghahanap sa'yo?" Akala ni Tanding na nagkaroon ng tampuhan ng mag-asawa kaya tumakas si Sarah at dumating ang asawa nito para hanapin ng babae. Pero halos ganoon na nga ang sitwasyon ni Sarah. Kahit wala silang tampuhan, tumakas siya mula sa kanilang tahanan at hinanap siya nito. Sumagot siya sa matanda, "Nanay Tanding, dito na muna ako hanggang Pasko. Nangako ako kay Bella na sasamahan ko siya sa pwesto namin sa bisperas ng Pasko. Sasamahan ko na muna siya hanggang matapos ang aming pagtitinda bago ako umuwi. Buti na lang ang asawa, hindi na nito na ituloy ang sasabihin. May mga ginagawa rin siya. Ayos lang, nasabihan ko na siya at pumayag naman siya." "Ah, mabuti kung ganon." Nakahinga ng maluwag si Tandeng, magaan ang pakaramdam niya. Matapos hugasan ng mga pinggan, umakyat siya sa itaas para puntahan si Zephyr. Nakatulog na ito, nakahiga patagilid sa kanyang maliit na kama. Nakaunat ang mahabang braso at binti at may bahagyang kulay asul-abo sa ilalim ng kanyang mga mata. May eye bags to. Lumapit si Sarah at umupo sa sahig. Tahimik na pinagmasdan ito. Kanina pa niya napapansin ang pagod sa mukha nito. Marahil dahil nawala siya kamakailan, kaya't labis itong nag-aalala at hindi nakatulog ng maayos. Maingat ni tinaas ni Sarah ang kanyang kamay at hinaplos ang gwapong mukha ng lalaki. Bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay. Baka sa mga mata ang ilang pulang ugat at mahina pero mapanuksong sinabi, "Nanggigigil ka?" Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Sarah at namula siya. "Gising ka pa? Malapit na sana ako makatulog pero binuksan mong pinto't nagising ako." Nakangiti si Zephyr, bahagyang nakaarkong kanyang mga labi. Medyo nahiya siya ng konti. "Pasensya na, hindi ko alam na makakatulog ka pa lang. Sana naging mas tahimik ako kanina. Tulog tayo ng sabay." Inaya siya ni Zephyr na humiga na rin. Naisip ni Sarah na ayos lang naman. Hindi rin siya nakatulog ng maayos kagabi at maaga siyang bumangon bandang 6:00 ng umaga. Ngayon talagang inaantok na siya. "Magpapalit lang ako ng damit pantulog. Susunod na ako." Hinila niyang kanyang kamay at malumani na sinabing, "Mauna ka na sa kama." Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa aparador para kumuha ng pantulog. Kapag mag-isa lang siya, nagbibihis na siya kung saan siya naruroon. Pero ngayon, bumaling siya at sinilip si Zephyr. Nakapikit na ito tila hindi siya tinitingnan. Naisip niya na hindi naman siguro kailangan umiwas, hindi ba? Sa huli, mag-asawa naman sila at nakapikit naman ito. Kaya tumalikod siya, tinanggal ang kanyang pang-itaas na damit at sinuot ang kanyang pantulog.
Pagharap niya, nakatingin na si Zephyr sa kanya. Ang mga mata ay tila nag-aalab. Grabe ang hiyang nadarama ni Sarah. Hindi ba't nakapikit ka kanina? Nagambala mo ko habang nagpapalit ka ng pantulog. Nakangiti si Zephyr habang sinasabi yon. Hindi makapagsalita si Sarah. Nagpanggap na hindi napansin ang interesadong ngiti nito. Nilagay ang maruruming damit sa tabi at naglakad papunta sa kama. Gumalaw si Zephyr upang bigyan siya ng espasyo. Nang mahiga na siya, bigla siyang niyakap ni Zephyr sa bewang at hinila papunta sa kanyang mga bisig. Masyadong maliit ang kama, matulog ka ng mas malapit sa akin. Baka mahulog ka. Isinabit ni Zephyr ang kanyang kamay sa bewang ni Sarah. Hinila to papalapit at bumulong sa kanyang tenga. Naalala mo ba ang utang mo sa akin? Anong utang? Mahinang boses ni Sarah. Wala siyang utang dito. Napakalapit nila sa isa't isa. Mababa ang kanilang mga boses at sa ganitong sitwasyon, tila nagiging malabo pati ang hangin. Sumubsob si Zephyr sa kanyang leg at sinabing, noong nakaraan, gagawin na sana natin to, subalit nakiusap ka na hindi ka pa magaling. Kaya ipinagpaliban natin yun. Pero ngayon magaling ka na, hindi ba? Nanginginig ang puso niya, hawak pa rin ni Zephyr ang kanyang bewang. Nilapit nitong mukha sa tenga niya at bumulong. Ngayon ng panahon para bayaran mo yun. Nalaki ang mga mata ni Sarah. Paano naman yon? Nandito tayo sa bahay ni Aling Tandeng. Hindi magalang na gawin yon sa bahay ng iba, hindi ba? Normal lang naman para sa mag-asawa na matulog sa isang kwarto at gawin yon, hindi ba? Wala itong pakialam. Mainit ang hininga nito na tila sinusunog siya. Matagal-tagal na rin, tulungan mo naman ako. Namulang mga tenga ni Sarah at mahina niyang sinabi. Hindi, parang hindi tama na gawin yon sa bahay ng iba. Maging masunurin ka dapat. Yumakap pa si Zephyr sa kanya at pinasok ang kamay sa loob ng kanyang duster. Wala siyang suot na panloob, kaya agad nitong nahawakan ang kanyang dibdib. Naisa na niya itong pigilan at pagalitan sa ginagawa nito, subalit wala siyang lakas upang gawin iyon. Ngumiti si Zephyr, dinikit ang kanyang manipis na mga labi sa likod ni Sarah at hinalikan to pababa. Iniisip ni Sarah na hindi dapat mangyari sa ibang bahay dahil nakakahiya sa may-ari. Naisa na niyang pigilan ang kamay nito, ngunit paano? Ang kanyang katawan hindi makisama sa kanya. Nalilitot na dadala si Sarah ng mga halik ni Zephyr at nawalan siya ng lakas upang itulak ito palayo. Nang magising ang kanyang ulirat, nagtagumpay na si Zephyr sa nais nitong gawin. Balak sana niya itong sawayin, subalit nang makita niyang mga mata nito na tila nakikiusap, hindi na siya nagtangkapang pigilan ng lalaki. Sa huli, hinalikan niyang dulo ng ilong nito at sumunod na lang siya sa mga nais gawin ni Zephyr. Marahil ay matagal na itong pinapigilan ni Zephyr. Kung hindi, hindi sana siya ganun kapagod at karaniwan hindi ito magmamadali sa ganitong pagkakataon. Madalas ay inaabot ng ilang oras bago siya tigilan ng lalaki. Sinubukan ni Sarah na mag-relax at unti-unti siyang nawala sa malalim at masuyong mga halik nito. Dalang-dala siya ng masusuyo nitong mga halik. Biglang sumiklab ang pagmamahal sa kanyang puso. Ramdam niyang sarap ng ganitong klaseng pakikipagtalik. Matapos ang lahat, nakatulog na silang dalawa. Bandang 4:00 ng hapon, nagising na si Zephyr. Tinignan niyang maliit na babaeng nasa kanyang mga bisig. Dahil sa labis niyang pagkasabik, nagkaroon ng mga marka ng halik ng iba't ibang parte sa katawan ni Sarah. Mas banayad nga lang yon. Magaan ang pakiramdam niya. Tinakpan si Sarah ng kumot, isinuot ang damit na hinubad niya kanina bago sila natulog at bumaba sa kahoy na hagdan gamit ang kanyang mahabang binti. Nasa likod bahay si Tandeng, nag-iigib ng tubig para hugasan ng sahig. Nang makita ito, inutusan niya si Mr. Jack na pumunta doon at tumulong sa matanda. Malakas si Mr. Jack. Agad tong nagtungo sa poso at binuhat ang mga balde ng tubig. Salamat, matanda na ako at wala nang masyadong lakas. Nagpasalamat si Tandeng kay Zephyr. Ngumiti si Zephyr ng kaswal. Matanda na kayo at napakahirap ang mag-igib ng tubig sa ganitong paraan. Dapat magpalagay kayo ng dekoryenteng poso. Magpapadala ko ng tao dito mamaya para magawa na agad ang poso. Tinupad ni Zephyr ang sinabi niya at inutusan si Mr. Jack na makipag-ugnayan sa mga lokal na manggagawa para maglagay ng dekoryenteng bomba, ng tubig at isang water purifier. Nahihiya naman si Tandeng. Senyorito, hindi ko ito matatanggap. Sinabihan ito ni Zephyr. Maraming dumi sa tubig na hindi pa nililinis. Hindi ito ligtas inumin ng walang filter.
Pakiramdam ni Tandeng ay talagang mabait ang asawa ni Sarah kaya pumasok siya sa bahay upang ipagtimpla ito ng isang tasa ng kape. Senyorito, walang tsaa rito. Sana ayos lang sa iyo ang kape. Ayos lang to sa akin. Uminom siya ng isang lagok bago binalingan ng matanda. Nanay Tandeng, anong masasabi mo tungkol sa aking biyanan? Si Rogelio Loizaga. Sumagot si Tandeng kung ano ang totoo. Ang amo ko noon ay isang napakabuting tao. Maging sa mga katulong, kapamilya o sa kanyang mga tauhan. Lagi siyang banayad at magalang at hindi basta-bastang nagagalit. Sa mata ni Tandeng, si Rogelio isang napakatapat at marangal na tao. Biglang naging seryosong mukha ni Zephyr. Pero 2 taon nang nakalipas nang sinabi niya kay Rogelio na alam niyang pinagkanulo nito ang kanyang ama. Noong mga oras na yon, bahagyang namutla si Rogelio at walang ibinigay na paliwanag. Tila noon ay tahimik na inamin ng kanyang biyanan ang ginawa nitong pagtataksil sa kanyang ama. Ang iba pang 7 tao ay umamin din na pinagkanulo nila si Brandon de Vera. Parang pinagtulungan nilang kanyang ama. Pangalawang araw matapos ang insidente, bumagsak ang kanyang ama mula sa isang gusali. Mukhang nagkaisang 7 tao na nagsasabing nagpakamatay ito dahil hindi na nito nakayanan ang lahat at tumalon sa building dahil sa labis na pagkakonsensya. Subalit kung paano bumagsak ang kanyang ama mula sa gusali, hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Marahil dapat tanungin niya si Rogelio. Nagising si Sarah na bandang alas 5 ng hapon. Pagbangon niya, gabi na at ang paglubog ng araw ay nagpula sa kalahati ng kalangitan. Nagbihis siya at bumaba. Mula sa itaas at narinig niya si Zephyr na kausap si Tandeng sa likod bahay. Tinanong nito ang tungkol sa kanyang ama. Tahimik na nakatayo si Sarah sa likod ng pinto at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Gusto niyang marinig kung ano sasabihin ni Zephyr kay Tandeng, ngunit sa huli hindi nagsalita ang lalaki. Nakapirme lamang itong nakatingin sa paglubog ng araw. Ang kanyang matangkad na figura ay may isang uri ng kapangyarihang iginagalang at kinatatakutan ng lahat. Lumabas siya papunta sa likod bahay. May mga taong nag-i-install ng water pump sa bakuran. Nagtanong si Sarah sa mga to, "Anong ginagawa niyo?" "Nagpalagay ng water pump at water purifier ang asawa mo, senyorita, para sa bahay," tugon ni Tandeng sa kanya. Tumango-tango siya. Napakaganda ng 2 bagay na iyon. Mahalagang mga ito sa pangangailangan ng pamilya ni Tandeng. Sa pagkakaroon ng water pump, hindi na nila kailangan mag-igib ng tubig at takutin to. Hindi na sila mahihirapan. Nang magpunta si Tandeng upang magluto, tinanong ni Sarah si Zephyr, "Anong pinag-uusapan niyo kanina?" "Nag-uusap lang kami," sagot ni Zephyr saka siya saglit na nilingon. Napansin niyang mga marka ng halik sa leeg ni Sarah. Tinaas niyang kamay upang haplusin to at ngumiti. Kinagat ni Sarah ang kanyang labi sa kahihiyan, tinakip ang isang scarf sa kanyang leeg at nagtanong, "Kailan ka uuwi?" "Bukas ng bisperas ng Pasko, ang kaarawan ni Elvie." 5 oras ang biyahe mula dito pabalik sa Rizal. Tinignan ni Sarah ang oras at sinabing, "Lampas alas 5 na. Kung hindi ka nakakain at aalis ka ngayon, makakauwi ka bago mag-alas 11 ng gabi." "Talaga bang gusto mo kung umuwi at pakasalan siya?" Lumamig ang mukha ni Zephyr pagkasabi nito sa kanya. Nagulat siya at umiling. "Siyempre hindi. Iniisip ko lang na mas mabuting tapusin mo na ito kaagad. Hindi mo ba gustong pakasalan ko siya?" Tanong ulit ni Zephyr, hinahaplos ang maliit niyang mukha. "Siyempre hindi." Biglang tugon ni Sarah, nahihiyang nakatingin sa malalim na mga mata ni Zephyr. Ngumiti si Zephyr na mapang-akit at nagtanong, "Nagsiselos ka ba?" Ano ngayon kung oo? Sa puntong yun hindi na niya tinago ang kanyang nararamdaman at lumapit upang yakapin ang bewang ni Zephyr. "Honey, kung talagang gusto mo akong makasama, ayusin mo kaagad ang tungkol kay Aurora. Kung hindi tatakas ako ulit." Tinaas ni Sarah ang kanyang kilay at nagkunwaring matapang. Gustong-gusto yun ni Zephyr kaya hinaplos niyang ulo nito at sinabing, "Alam ko, babalik ako bukas." "Babalik ka bukas?" Gulat na tanong ni Sarah. "Hindi ka ba dadalo sa birthday party ng mama mo? Bihira siya magdiwang ng kaarawan. Ayokong sirain ang selebrasyon niya. Kung hindi ako dadalo bukas, mapipilitan siyang magpatuloy sa birthday celebration. Mas magiging masaya pa siya." Tugon ni Zephyr ng tinig ay nangungumbinsi. Naunawaan ni Sarah ang ibig niya sabihin. Kung hindi siya pupunta, walang kasalang mangyayari. Mapipilitan si Elvie na magdaos na lang ng birthday banquet imbis na i-announce ang engagement nila ni Aurora. Dahil dito nag-relax si Sarah at hindi na ipinilit kay Zephyr na umuwi agad. Ano nga kaya ang tunay na nangyari sa ama ni Zephyr?
May kinalaman nga kayang ama ni Sarah sa pagkamatay nito? At ano ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Zephyr para sa kaarawan ng kanyang ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.